Good morning sa lahat. Today is Tuesday at ngayon po ay 4 AM na. Gumising kami ni JM ng 3 AM para po maglaan ng oras at araw para po sa mission natin ngayong araw kay Ate Ninya. Kasi today is schedule niya po para sa psychiatrist sa Manila. So luluwas kami ngayon ng team kasama si JM at syempre ang mga kamag-anak natin niya, si Ate Lindy at saka si Guro, si Ate Isil ang mga kasama at yung mga bata. Kasi pati bata ay ipapacheck po sila. So sacrifice po talaga kinakailangan natin dito. Kaya samahan nyo kami sa mga pwedeng mangyari sa lakad namin ngayon. At please pray for us para po sa safety namin sa daan ng pagdadrive namin pagmamaneho. At sana maging success lahat ng lakad ngayon. Sa totoo lang ngayon is coding po natin sa Manila. Pero no choice po tayo kasi si Agustus ay wala pa pong registration coming from LTO. So kinakailangan talaga si Ivan yung gagamitin natin. So sana i-guide tayo ni God. Makipagsapalar na lang tayo para po kay Ate Ninya. So ayan, samahan nyo kami at kita-kits tayo kay Ate Ninya. Isn't shining like today. Beauty rising, I can say I have seen mountain highs and some valleys. Yeah, I've shouldered some baggage, felt the weight of some burdens, carried shame, cried in pain, took the lies and put them on me. I will leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. Oh, I will give you everything I've got. Oh, I surrender all and leave it at the altar, God. Oh, yeah. Guys, time check tayo. 5 AM na. So sumisikat-sikat na yung araw. Ayan oh, maliwaliwanag na guys. At andito na din naman tayo. Papasok na dito sa barangay nila Ate Ninya. Dito na kami, malapit na to. Siguro mga 5 minutes nandoon na tayo sa kanila. Ang hindi ko lang sigurado yung time travel natin from Rosario, Batangas to Manila. Kasi yung tansya ko pala ng 2 hours and 40 minutes is from Candelaria, Quezon yun. So dito hindi ako sure kung ano po yung time travel natin dito, kung gaano tayo tatagal sa biyahe. At sana hindi traffic ngayong araw para naman umabot tayo sa time time target natin na alas 8 dapat nasa Manila na tayo. Nagkataon lang din talaga guys na coding ngayon. Sabi ko, naalala ko coding pala namin ng Martes pero wala na kaming choice. Andito na tayo. Ang kinakailangan na lang natin ay paraan o solusyon para na sa ganun ay pa rin, maging safe pa rin yung paglabas natin kahit na coding tayo, di ba? So yan, dito na tayo, papasok na to. Ayan guys, so papasok na to kay Ate Ninya. Pasikat na yung araw. Tsaka isa pa, sana wag umulan. So guys, dito na tayo ngayon kay Ate Lynn. At magkatabi lang naman sila ng bahay nila Ate Isil. Tingnan natin din kung si Ate Lynn, nakita ko ready na eh. Maaga niyang inasikaso din yung anak niyo. Dami din yung mga bata sa sobrang aga ng pag-aasikaso. Di bale, naman advantage naman yun sa bata para masanay din nila. Kahit once in a lifetime. Okay, puntahan natin sila, sila Ate, sila Ate Ninya. Tsaka si Ate Isel. Pero daan muna tayo dito kala Ate Lynn. Pakape ho kami, Ate Lynn. Hindi, joke lang. Nagkape na ho kami. Ito po ba yung panganay ninyo? Pero tayo. Aga mong nagising ah. Sino maghatid sa kanya po? May service. Sige. Okay, tingnan din po namin sila ate kung ready na. Tara guys, di ko napatayin yung sasakyan para dire-diretso na. Ingat ka dyan, Jay, madulas. Madulas ka niyan, putik yan. Alright, so dito na tayo. Kahit dito ka, JM, sa likod para di ka mahirapan. Okay lang yan. Mamaya madulas ka pa dyan. Magandang umaga po, Nay. Maputik lang. Maputik ho? Oo. Dapat hindi mo tayo dyan. Okay. Dapat Oo nga po eh. Okay, siguro tawagin na lang natin sila.
Maaga. Hindi naman yata sobra. Eh, may aso. Oo nga, so maputik nga. Kapit sa sapatos. Okay lang yan. Mahalaga hindi madulas. Hindi tayo madulas pala. Good morning, Ate Ninya. Naku, Anak yung kalambain ng loob. umiiyak ang anak mo. May ano ka, magdala ka sana din ng asayte. Ha? Kamusta naman? May tapos. Ha? Hindi pa kami tapos mag-iyak. Okay lang. Kamusta naman? Ayos naman po. Okay naman. Magdala kayo ng asayte ha, tinin niya. Baka baka mamaya sa sakit siya niya, hindi mo makapatigil yan. Hindi adalay. Si anak mo panganay, naka-ready na? Ang pa, nag-aanak pa ha. Ha? Wala kasi isuot. Bakit? Nag-almusal na kayo? Nag-almusal na kayo? Magkape lang po. So, anong gagawin dyan? Ha? Bakit parang kakayak lang ng anak mo? Wala lang karte, kaya nahampas. Huwag ka naiyak, iiwan ka namin. Kuya Peday, sa'yo nangaray. O, tana. So, si ate, is nasasama ba? Kasama po. Nakasama din. O sige, kailangan nyo magmadali kasi coding ko kasi ngayon. Kailangan within, 3 hours, nandun na tayo. Magkape muna kaya kayo. Sige po, tapos na po kami magkape. Salamat. Nakamiss yung gantong probinsya, no? Yung gigising ka na, alam mo yun, na maamoy mo yung simoy ng hangin na malamig, tapos marinig mo yung mga ibon, di ba? Sarap ng gantong lugar, yung may peace of mind na tinatawag, di ba? So, yun, doon naman sa amin, since subdivision yun, talagang wala ka maririnig madalas ng mga ibon kasi wala mga puno. So, yun lang yung nakakamiss din doon. Eh, naka-ready naman na sila. Naka-ready na. Si, na lang siguro yung panganay na lang. Kung hindi lang kami coding guys, wala namang problema. Kahit naabutin tayo ng kahit mga 7 na nga tayo dito umalis para na sa ganun. Hindi din puyat lahat. Kumaga, hindi rin kailangan gumising ng maaga ng lahat. Pero kami naman, nila JM, hindi ko alam kung anong oras si JM natulog. Pero ako, siguro tingin ko mga 10 AM pa lang, 10 PM pa lang natulog na ako nun. Kasi nga alam kong magdadrive ako. Ako yung kinakailangan talaga na hindi aantok-antok sa biyahe. Kasi alam niyo naman kung gaano kadelikado kapag kaganon tayo. Wow, ganda naman ang tsinelas natin ah. Doon po na isuot. Ganda ng forma natin ninyo ngayon ah. Ngayon lang kita nakitang ganyan ah. Sa tagal ko pupunta dito. Grabe guys, ganda ng formahan natin ninyo. Dalagang dalaga. Doon na kayo magsusuot kasi maputik. Kami nga nakakapit na yung putik ko. Ulan dito kahapon. Tara. Ba, magdamit ka na ninyo. Tara. Wala na iniwan. Ako na yan. Ito na. Tara. Let's tayo guys. Dandahan JM. Madulas. Tara. Ang dahan-dahan na. Baka madulas tayo pare-parehas. Dumidikit yung sapatos ah. Makakarating tayo ng Manila nito na halatang galing sa Ay, dito tayo sa kalsada siguro. Para di maputik. Kamusta ka naman, Nining? Ayos? Kamusta ang pag-aaral mo? Ay, gagalang naman. Ayos din po. Tara. Muna na tayo sa kanila. Iwan na natin sila. Ay na lang pumunta ng Manila. Ngayon lang ba kayo makakarating ng Manila? Ha? Oho. Kaya kaya uwi natin. Mamayang hapon din. Uwi na rin tayo mamayang hapon. Nandiyan na. Nandiyan na. Iwanan na natin ang inay mo. Tayo na lang. Dito ka na magsapatos kasi maputik. Lalagay ko lang tong gamit ninyo dito sa dito sa baba. Tingnan natin. Me then, tell me now what I could do.
Pasok kayo, pasok. Si Leia, iwan na natin. Saan si Ninya? Nasaan na si ate niya? Ay, hindi na. Nandun pala. Yeah. Pwede nyo sa baba yan, sa paahan, para ano kayo, para komportable kayo dyan. Baka susuka kasi siya sa likod. Kasi medyo maalog dyan sa likod. May nainom namin ng daw. Tingin mo okay yung anak mo dun sa likod? Okay kaya daw? Tingin mo ate niya, Pakilagay yan. Okay naman. pwede kaya niya? Okay. Kasi kung kaya niya, doon na lang siya sa likod para hindi kayo skip dyan. Kaya naman. Tinataas ang aming gawain, ang aming mga lalakarin sa araw na to. Kung may nga anumang aberya, anumang aksidente, anumang posibilidad na maging hadlang upang kami makarating, alisin at hawiin mo sa pangalan ni Jesus. Samahan mo po kami sa sasakyan na ito, kabayaran mo po ang sasakyan na ito, maging ang driver at lahat ng nakasakay dito, Panginoon. Patnubayan mo po at protektahan ng iyong pagbalang mga kamay, ng iyong banal na dugo, Panginoon, pakalinisin mo bawat isa sa amin upang ganap mo kami magamit, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Patuloy mong gamitin na daluyan ng pagpapala ang bawat isa sa amin, ngayong daluyan ng insalita, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kayo na po ang bahala sa lahat ng magaganap at pinagkakatiwala na namin sa inyo ang aming buhay sa oras na ito. Muli ang aming mga pamilya na aming naiwanan, kuberan mo rin silang ingatan at tunay nga pabantayan mo po sa iyong mga anghel sa kalangitan upang sa ganun ay sila ligtas, Panginoon, at panatag ang aming mga puso na sila ay aming iwanan, Lord. Kayo na po ang bahala sa pangalan ni Jesus. Amen. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Nakakatuwa lang ding isipin na kaming lahat na nandirito sa loob ng sasakyan ay marami-rami na din ang pinagdaanan sa pagtulong kay ate niya. Pero hanggang sa ngayon ay nandirito pa din kaming lahat at sama-sama na lumalaban para kay ate niya. Like you were out of breath when you saw her in that dress. When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Sa totoo lang, kagaya nga ng sinabi ko noon, talagang ngayon pa lang kami nakaranas ng ganitong klase ng pagtulong. Pero ito yung klase ng pagtulong na hindi kami takot ulit-ulitin. The night with her, bring one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of? Alam nyo kung bakit ko din nasabi na hindi kami takot kung makaranas ulit kami ng ganitong klase ng pagtulong? Dahil kahit ano namang delikado ang pagdaanan namin para lang makatulong, ay alam ko naman na hindi kami pababayaan ng ating mahal na Panginoon.
something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so. At dito nga pala sa naging biyahe namin, isa lang talaga yung nakita ko sa mga kasamahan ko sa loob, maliban na lang kay Ate Isel at kay Ate Lynn. Ang mga bata ang tinutukoy ko at si Ate Ninya, talagang aliw na aliw sila sa lahat na nakikita nila sa pagluwas namin ngayon. Dahil na rin nga siguro, ito yung unang beses na makakatungtong sila ng Manila. Out of breath when you saw her in that dress. When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, sprinkle one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. At makalipas nga ang ilang oras na naging biyahe namin mula sa bayan ng Batangas papunta dito sa Manila, ay safe naman kami na nakarating. Kumusta ang biyahe, Ate Ninya? Ayos naman po. Pagod? Malayo ba? Malayo din. Anong pinagkaiba dito dun sa atin? Ha? Anong pinagkaiba dito dun sa atin? Daming building ano? Walang CR. Wala. Talaga ako hinihirap. Hey guys, so dito na kami ngayon sa The Clinic of the Holy Spirit. Dito yung doktor na nire-recommend nga noong RTIA. Dito talaga yung contact nila guys. Talagang sadya na nila itong doktor yung magtitingin dito kung Ate Ninya. Lahat siguro ng mga tinutulungan nila, dito talaga nila pinapupunta. Kaya ayun, kaya nandito kami. So inabot nga pala kami guys ng 3 oras po na biyahe hanggang dito. Mahigit pa nga yata kasi sobrang traffic po talaga. Talagang nag-worry daw kanina kasi alas 8 na, nasa kalsada pa rin kami. Pero thanks kay God kasi nakarating tayo dito nang hindi naman tayo nahuhuli. Ayan, sana hanggang mamaya pag-uwi ay ganito ulit, diba? Para makauwi din ng maaga pagkatapos na ito. Sinong sumuka? Si ano? Hindi ka sumuka? Leia. Kasi Leia lang pala. Parang hinang-hina ka, Leia. Yung lakad mo pag ganun-ganun. Parang papunta na sa zombie yan ah. Papunta na sa zombie yung lakad ni ano? Ni Leia. Nakarating ka na, Leia, ng Maynila. Iwan ka na dito. Ganda pati ng puyod mo ah. Sino nagawa na naman yan? Nako. Kahapon pa yan. Kahapon pa ba yan? Ang tanong, saan kaya entrance natin? Baka dito din. Ano? Grabe yung pa-entrance sa atin. Laki. Laki ng gate. Tara, tanong tayo kung dito entrance para makapasok na tayo. Entrance? Dahil, may tao guys. Everybody makes mistakes. 'Cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings.
Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Handang-handa talaga to sila Ate Lynn. Nasa supot ko yan. May dala silang tinapay. Oh, yung dala mo kahapon. Ah, kape. May dala kayong kape? Wala. Akala ko kompleto, may termos. Saan daw yung clinic Ate Lynn niya? Dito daw natin sila yung kainin. Ah, dito? Okay, so dito, antayin namin dito yung RTIA. Si Ay, Ate Lynn, RTIA mismo yung pupunta dito? Staff? Ah, okay. Antayin na lang namin guys yung pupunta ng RTIA dito. Si Suka Girl. Buti sa Ate Lynn niya, sanay kahit di nagbabiyahe, ano? Kanina pa din to si Ate Lynn niya na mapasiyan. Magpaalam tayo. Baka meron dyan. Dito Ate Lynn niya, magsabi ka dito. May, ano dito? Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. At dito nga habang nag-aantay kami sa RTIA ay sinamantala ko naman yung pagkakataon para nang sa ganon ay makausap ko ang panganay na anak ni Ate Ninya. Ayos ka naman. Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos din po. Pinagbubuti mo naman sa pag-aaral mo? Ngayon ba nakalimot ka na sa tatay mo? Hindi pa? Hindi pa? Ano lagi mo pa rin hinahanap kay mama mo? Hindi naman ha? Pero hindi mo pa rin siya nakakalimutan. Sino bang mas malapit ka kay mama mo, kay tatay? Kay tatay? Nanay po. Sa mamay mo talaga. Bakit malapit ka sa kanya? Hindi ko po alam. Binibili ba niya yung gusto mo? Hindi ka ba niya ginagalitan? Ganun. Kami ni Lea, hindi po. Hindi naman. Kaya malapit ka sa kanya. Okay, so nabanggit ba sa'yo ng papa ng mama mo na baka hindi na makalabas si tatay? Ano namang nasabi mo? Wala po. Pero sa'yo, ikaw tatanungin ko kung hindi na babalik si tatay, anong ano mo? Anong reaction mo? Okay na ba sa'yo? Magagalit ka sa mama mo? Wala. Ganto ninyo, huwag kang magagalit sa mama mo, ha? Kasi yung mama mo yung kawawa, ano? Ano? Oo, yung tatay mo, nagkamali kasi siya, nagkaroon siya ng kasalanan. Kaya dapat din pagdusahan, ano? Ganun naman talaga, baga kahit sa palabas, di ba? Sa mga napapanood mo, kapag ka nagkamali talaga, kailangan pagbayaran, di ba? Kaya huwag kang magagalit sa mama mo, sa may loob mo, ha? Ang unawain mo yung nanay mo, dapat, ang nasa isip mo ngayon, puprotektahan ko si mama hanggang sa paglaki ko, di ba? Puprotektahan ko siya kahit kanino, ganun. Okay, so ninyo, sinasamantala ko lang itong pagkakataon na makakausap kita ngayon, ha? Ganto, sana yung mga nalaman kong ginagawa mo sa mama mo, huwag mo nang uulitin, ha? Hindi na? Okay, sana, huwag mo nang magbaguhin mo na yun, ha? Sumama ka lagi sa simbahan, tama nung isang araw, sumimba ka, di ba? Lagi ka sasama doon, ha? Tapos makikinig ka sa matatanda, kalati Ate Lynn, kalati Isel, sa mama mo. Ha? Tapos unti-untiin mong matuto kang maggalang sa mas matanda, ano? Naniniwala naman ako kung kaya mo yan. Biktima din kasi itong bata, guys. Naunawaan ko din naman itong bata. Biktima din siya ng mga maling nakikita niya sa tatay niya, maling turo, ganyan. Kaya ako, naunawaan ko talaga itong batang panganay ni Ate niya. Okay, pero mahal mo ang mama mo. Okay, sana, magdire-diretso na yung buhay nyo na maayos, ano? Ngayon, hindi ka na naglalakad pag pumapasok. Ano? Yung dati, lakad, ang layo, di ba? Okay, ninyo, sana itong pag-uusap natin, sana huwag mo kakalimutan to, ha? Nasabi ni Marcos, magbago ako, di ba? Hindi ko gagayahin ko ano man yung nagawang mali ng tatay ko. Puprotektahan ko yung nanay ko. Kung sino mang mga away sa nanay ko, puprotektahan ko. Ganun, ha? Kasi ikaw yung anak niya lalaki. Okay, sige. Ninyo, apir tayo. Sige, basta yung sinabi ko, ha? Kapag ginawa mo yan, kaya mo, bibigyan kita ng mga regalo. Basta gagawin mo yan, malalaman ko sa nanay mo, sa ate Isel mo na ginagawa mo yun, ha? Yung pagbabago, ha?
bibigyan kita ng blessing, ha? Okay, sige. Papasok na rin tayo doon guys. At maya maya baka dadating na din ng RTIA. Ay gusto nila makauwi din kami ng maaga ngayon. Kasi nga may purpose palang kinakailangan asikasuhin sila Ate Lynn, sila Ate Ninya. Para kay Ate Ninya yun, kinakailangan nilang asikasuhin. Kaya kailangan makabalik talaga kami agad. At sa tingin ko naman sa dinaanan namin, medyo safe naman siguro. Wala masyadong manghuhuli. Ayan, pasensya na. Nakakalabag tayo sa ano kasi wala kasi tayong choice guys. Ito lang talaga. Pero at least before 9 nandito naman na tayo, 'di ba? Kasi hanggang 8 yung ano kasi. So before 9 nandito naman. Siguro mga 8:20 nandito na kami kanina. Okay, 20 minutes lang yung naging sobra natin. At tara, pasok na tayo sa loob. At makalipas din naman ng halos kulang-kulang 2 oras na pag-aantay namin, ay dumating na rin ang staff ng RTIA. Soul searching, fall apart, tunnel vision, hiding in the dark. At ng mga oras na to, tapos na kaming isa lang sa interview. Dahil nga, pare-pares kami na in-interview ni Doktora. Pero, itong pagkakataon na ito ay kinakausap ni Ate Lynn, ang panganay na anak ni Ate Ninya upang pagsabihan. Dahil nga, nung sumalang daw ito sa interview, ay tila iba na naman ang sinabi nito. Pero sa tingin ko naman, sa pag-uusap nila ni Ate Lynn ay medyo natatauhan din naman itong panganay na anak ni Ate Ninya. So guys, kasalukuyan po na nandito kami pa rin ngayon sa labas at nag-aantay matapos yung check-up ng mga bata. Pero andito na po ang RTIA. At sabi nga nila sobrang aga namin at pinaliwanag ko naman na tayo ay coding at sabi nga nila okay lang at least nandito na nga kami. At mamaya after nito ay baka magla-lunch daw kami kasama ang RTIA staff. So tingnan natin kung ano pwede pang mangyari mamaya. Pero si Ate Ninya sa tingin ko tapos nang ma-interview. Andun din si Ate Lynn, na-interview na din ako. So yung mga bata na lang sa ngayon ang kailangan ma-interview din sa loob. At nang matapos nga ang lahat ng naging check-up ay inaya naman kami ng RTIA staff na ititreat daw nila kami ng lunch ngayong araw. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. If I told you that I don't know where I'm going, don't know what to say, but I go without knowing. If I told you that I don't know what to believe in, don't know how to pray, but I pray anyway. Tell me you're the one for me now. Matapos nga din namin magtanghalian ng mga oras na ito, ay agad-agad din naman kami na naghiwa-hiwalay para na sa ganon ay pumunta na sa kanya-kanya naming destinasyon. Tell me you're the one for me now. So, ngayon, babalik na kami ng Rosario, Batangas.
At nagpapasalamat muna ako una dun sa staff pala ng RTI kasi tinrate nila kami ng lunch kanina at ayun, assist din talaga nila sila Ate Lynn, sila Ate Ninya. Talagang nandoon sila kumbaga sa doktora na may handle kay Ate Ninya sa ngayon. Kaya yun, salamat sa kanila. At yun, na-check up naman ng maayos sila Ate Ninya, pati sila si ano lang pala, si Ninyo, yung panganay niya lang na lalaki ang na-interview kanina. Pero yung maliit hindi na siya kasali. So, ayun, magbibigay na lang ulit kami ng update siguro kung kailan yung susunod na magiging lakad nila Ate Ninya. At nandito lang naman kami para samahan sila. Mag-message lang naman sa atin si Ate Lynn ay agad-agad naman ay tayo ay magre-response kung saan yung lakad. Okay, so kita-kits na lang siguro tayo sa Rosario, Batangas. At medyo safe na kami dito kasi nasa Skyway na kami. So wala nang huli dito kahit paano makakauwi na tayo dito ng safe. Okay, ayun lang, mukhang uulan pero ayun, blessing pa rin yan. Kaya kita-kits na lang tayo sa Rosario. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. At dito nga nakikita ko din na halos lahat ng kasamahan ko ngayong araw ay talagang nakaramdam din ng pagod. Dahil na rin nga siguro sa layo din ng biniyahe namin. Maging ganun din naman ako, talagang nakaramdam din naman talaga ako ng pagod. Pero mabuti na lang, ipagpasalamat ko na lang, nasanay din ang katawan ko sa tagal na ginagawa ito. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. When she's gonna miss her so I tell her, baby, please don't go. At habang nasa kalagitnaan nga kami ng aming pagbabiyahe ng mga oras na ito, ay hindi rin naman namin inaasahan na bubuhos ang ulan ng ganito kalakas. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, sprinkle one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? Tao sa Ate Ninya, oh. Guys, nandito na kami sa Municipal Hall ng Rosario. Kumusta Ate Ninya? Biyahe? Pagod? Hindi naman? Sakit ng ulo ko. Masakit ulo? Ba't ba masakit ulo mo kanina pa dun eh? Hawak ng ulo mo. Nabinat ka ba? Binat yan. Binat Ate Isel? Oo. Nako. Kaba ang ulo ko masakit. Malimit yan. Ninyo, ikaw magtatabo ah. Ninyo. Uy, pagtatabo mo si mama mo ha? Eh si Ate Ninya pa daw kasi nagtatabo. Binat ka na. Tapos nababasa ng ulan. Tapos nababasa ka ng ulan? Naambunan. Minsan naambunan ka? Oo. Naku Ate Ninya, hindi biro ang binat. Akala mo ganun-ganun lang yun. Ito naman Jim, kamusta naman? Ayos lang po. Ayos lang? Kayang-kaya. Ikaw Ate Isel, kamusta po? Okay lang naman. Ayos naman?
masaya pa rin. Masayaan niya sa atin sila. Kahit pagod dyan, nakangiti pa rin. Oh, di ba? So, yun. After nito siguro guys, hindi pa din kasi kami nagmemerindahan. Ba, siguro bibili muna kami ng merienda dito. Tapos, paghatid namin sa kanila, diretso uwi naman na kami. Kasi anong oras na din? 4:41 PM na. So, dire-diretso na tong biyahe namin. May dinala lang po dito si Ate Lynn para dun. Para sa kanino yun? Sa'yo? Updated ng 4 piece. Mag-change ng Grand Prix. Kay ate niya yun? Sa tatay yun, papalitan ng pangalan. Papalitan na ng pangalan yung sa papa mo sa'yo. Okay naman yung requirements po. Mm-mm. Okay naman, nandoon naman. Buting umabot kami guys, alam ko alas 5 lang ang municipal hall. Alas 4:41 na. Sana tanggapin pa si Ate Lynn. Kasi kailangan yata ngayon yun. Diba kaya nga rin nagmamadali sila. Last ano ngayon? Last day ngayon na Hala. submit ng ano. Sana umabot. Kasi kanina nagmamadali talaga din sila na sana nga daw makauwi matapos sila doon sa Manila para makapunta pa dito. Patawa ng Diyos, sana abot naman. Kasi mag-alas 5 pa lang naman. Totoo lang, medyo pagod, puyat ngayong araw. Pero okay lang, worth it naman kasi at least may nangyari. Ang masama kung nagpunta kami ng Manila tapos walang nangyari, di ba? Ayun yung mahirap. Pero may nangyari naman sa lakad namin. At yun, na-interview naman sila, di ba? Okay, at RTIA na din naman yung bahala dun sa ibang mga kailangan asikasuhin. At sila naman nagsasabi na talagang ina-assure nila at ng PNP na hindi na talaga makakalabas din si tatay. Diba? So mag-update kami sa inyo kung kailan talaga yung hearing, no? Kasi medyo naguguluhan din kami. Kaya mag-update na lang kami sa inyo. Diba ate niya? Oo daw eh. Oo daw eh. Sabi natin lutang na si ate niya. Pagod na. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of Yan, ganyan ang buhat oh. Para yung tiyan niya ay ano. Mamaya ko balikan tsinelas ko. Iyak nang iyak yung bata. Oh, di ba? Tigil na. Di marunong si mama, yan oh. Mama mo, di marunong. Palaglag na. Palaglag na. Yung damit ng anak natin niya. Naging camouflage. Ang ganda-ganda niyang kanina eh. Puro suka na. Kawawa itong bata. Sa susunod, wag ka na muna sasama ah. Kasi kawawa ka lang. Hindi biro kaya sumuka. Ako ayoko sumusuka. Nakaranas ako. Nakakapanghina yan. Itong bata, suka ng suka simula pag-alis. Wala dahil. Kaya nga nasakit ng tiyan eh. Talaga. Yung bata, wala man lang panlagi sa paa. Hindi ready si mama mo. Mapapalo. Ay, hindi. May pandong yung kanina, di ba? Alis kasi kanya ninang eh. Oo pala. May pandong pala yung kanina. Ay, sa wakas. Uwi na rin sila. Niya ko naman panlatagin. Landahan, ini. At madulas. Sige, pasok. Grabe. Ito pala yung ano dito kapag maulan. Nagpuputik siya. Manatinin niya. So, sunod ulit na pagkikita. Ano bang sabi sa'yo? Matatagalan daw ba ang hearing? Matatagalan daw? Pwede rin daw po maharap ko po ang tatay. Ano daw? Pwede rin po iharap daw ang tatay sa akin. Bakit ihaharap sa'yo? Yung nga pong hearing. Sa hearing. Pwedeng iharap sa'yo? Sabi daw po eh, kaya sabi ko po, yung po nadampot po police, kung pwede po, wag po dito. Oo, kasi nga hindi mo kaya. Hindi ko po kaya Tapos eh. ihaharap sa'yo. Oho. Hindi, nagsabi naman din wag sila na pwede naman daw through video call yata. Yung ganun.
Hindi malay natin may mga mangyaring ganun. No? Okay, so sabi ko nga, kung sa 3 weeks na sinasabi ng police ay hindi mangyayari, baka pwede na nating simulan din yung bahay mo, ano? Gusto mo ba? Pwede naman. Titingnan natin kung hindi matuloy in 3 weeks yung hearing na sinasabi, di baka pwede na, na masimulan, Ganun lang gagawin natin, ha? Okay, kumusta ka naman? Anong pakiramdam? Ayos na lang. Ayos ka lang? Pero pagod ka din. Pagod talaga, ganito talaga. Layo kasi, no? Di ba, guys, sa mga susunod naman namin, dito na lang sa Batangas. Di ba, yung mga susunod naman namin, dito na lang sa Batangas, sa Lipayata. Tapos, Batangas RTIA na po maghahawak nito. Kasi nga, naiisip din nila yung layo ng binababiyahin namin from Rosario to Mandaluyong. Ang layo po, guys. Talaga halos kulang-kulang 4 na oras, ha? Tatawag na lang daw po sa atin, hindi. Tatawag na lang daw, mag-update na lang sila. Okay, ganoon na lang yung mangyari guys kasi wala, talagang bugbog din talaga ang katawan sa layo, di ba? Yung anak niya nga, kawawa, simula alis pa lang kami kanina, sumusuko na yun, hanggang ngayon pag-uwi, ganun pa rin. Kaya nga, hindi talaga pwedeng, babiyahe din sila ng malayo. Kawawa din. Tapos lalo na sa atin niya, na bibinat. Sige, siguro by tomorrow or next day, hindi muna tomorrow, may ipapa-enroll muna kami. Kasi hindi natuloy nung isang araw. Sa isang araw, babalik ako dito, ha? Tapos, i-update ako ni Ate Lynn tungkol dun sa event na pwede natin pagganapan nung dibo mo. Ayan, dibo. Yung birthday mo. Ha? Tapos, mag-update na lang si Ate Lynn sa akin kung matutuloy ba yung hearing in 3 weeks or hindi. Ha? Gawin na natin niya, ha? Di ba, babalik ako sa isang araw, ha? Okay, sige. At, salamat na lang din tayo. Ligtas tayo nakarating. Ano? Okay guys, so maraming salamat sa pagsama sa amin. So kami naman, babalik na rin kasi hapon na, mag-alas 6 na kami. Kita-kita lang ulit tayo sa susunod dito kalatin siguro. Okay guys, palabas na tayo ng area nila Ate Ninya. At grabing putik dito, Talaga naman, kaninang umaga nung pagpunta namin dito ni JM, may katakot-takot na pagtatanggal ng putik yung inabot namin dito. Kasi nga, napunta ng Manila, napaka-putik, syempre. At saka, syempre, napapagod din yung naglalaba. Kaya kailangan ding ingatan ng sapatos. Hindi rin madumihan kung hanggat maaari. Pero sa mission naman, di naman maiiwasan to mas mainam na lang siguro ngayong tag-ulan. Parang kagaya dating gawi sa Bicol, may mga nakaready tayong bota, ganyan. Diba? Parang in case na may mga ganyang putikan, kumbaga kung naawa tayo sa naglalaba, di gawa tayong paraan. Diba? Gawa tayo ng ibang way, kagaya nga ng bota, importante yan. Tapos lagi na dapat tayong may dalang kapote, payong, kasi nga tag-ulan na guys. So, ayun, nakakapagod man ngayong araw. Masaya naman kami kasi may nangyari sa lakad nga namin at masaya kami na ngayong araw ay nakatulong ulit tayo kay Ate Ninya sa pamamagitan nga ng paghatid natin sa kanila, pagsama natin sa kanila, pagsuportahan sa kanila. Ayun, ganun din naman ng RTIA, nagpapasalamat din pati si doktora kanina. Siya po yung doktora ng RTIA, nagpapasalamat din at kami nga daw po ay nakatulong din kay Ate Ninya. Kaming lahat, di lang naman kami to Hindi naman dahil din kala Ate Lynn at kay Ate Isel, hindi naman namin magagawa lahat ng to. So sila yung pinakang din dito, pinakang main, kami nakasupport lang talaga. So yun lang, at kita-kits tayo sa susunod. Maraming salamat sa napakasipag na cameraman kay JM. Ayun, sana marami pa kami magawang vlogs ni JM. At sana marami pa ding blessing na dumating sa ating lahat. Bless po sa lahat, supportan nyo Commander Marcos at Marcos TV Channel TV. Team Marcos, supportan nyo po. God bless, salamat sa pagmamahal nyo, ingat po kayo. Bago ang lahat, nga pala, nagpapasalamat ako sa mga tao na ito na nag-abang sa atin dito sa daan para lang tayo ay makapag-picture-picture. Batiin muna natin kay Ma'am Marie Rosales, happy 60th birthday po. Ayan mga supporters natin dito sa bayan ng Rosario, Batangas. Maraming salamat sa kanila.